Yung nangangamatis na issue. Yung mga murang kamatis humihingi ng saklolo. Itong mga kababayan natin na magsasaka sa Department of Agriculture, tama-tama, nasa linya po natin ngayon na ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Suki na po natin si Asek Arnel de Mesa. Asek, magandang araw po. Ay, maganda. Good morning, magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Nako, Asek, alam ko naman, monitor nyo ito, no? Totoo ba yung mga lumalabas, lalo na sa social media, yung mga presyo ng kamatis ngayon ay parang 9 pesos, 10 pesos ang per kilo? Malaki na yung ibinaba ng presyo ng kamatis. Matandaan natin, umabot yan hanggang 300 pesos nitong unang bahagi ng taon, pagpasok ng January. At yung huling bisita namin dito sa Sambang Commonwealth Market, nasa 30-40 pesos na lang ang kilo. Dahil sa ganitong panahon, tag-init, kagaya ng nabanggit namin, by February, talagang darating na yung harvest, karamihan ng harvest ng kamatis. So talagang expectedly, bababa ang presyo. Kaya napaka-importante magkaroon tayo ng mga facilities like cold storages para ma-prolong ang shelf life ng kamatis. Kasi talagang napakamadaling masira niyan. Kaya talagang ang daliring magbago ng presyuhan. Opo. Ano po ang programa natin dito? Pero yun muna, Asek, yung tanong ko po na 8 pesos, 9 pesos, 10 pesos, kayo ba yung minamonitor ng ganito per kilo? May mga lugar na ganan, talagang bumabagsak ng ganan pag sobrang dami ng harvest. Opo. Tapos po, ang sinasabi ho ng mga kababayan natin ng mga magsasaka, mas mahal daw po ang pagkuha o pag-ani kaysa sa pagbebenta. Kaya yung iba daw hindi na nag-aani, Asik eh. Yan, talagang nararanasan natin pag dumadating, ganitong sobrang dami talaga ng harvest. Pero yung iba naman dyan, pag minsan, yung karamihan naman na harvest na rin. Yung mga natitira na lang yung konti kapag talaga mas mura na, hindi na ganun kaganda yung quality. Ano ho yung pinaka-programa natin sa mga doon sa mga magsasaka na mangangailangan po ng tulong, Asek? Of course, yung pag mga ganitong panahon na sobrang dami, pinakamaganda talaga dito yung cold storages na ma-impact natin at pwedeng kumbaga patagalin ang shelf life at pag medyo hindi na ganun karami yung harvest, pwedeng mailabas, of course, para ma-temper din yung prices ng ating kamatis. Ang kahirapan talaga pag ganitong mga klase ng commodity, very seasonal. Pag ganitong panahon, maraming harvest at pag hindi naman niya season, kokonti, kaya napakamahal. Kaya ang pinaka long-term solution talaga dito, magkaroon tayo ng ganitong mga facilities para maging available ito year-round. Kagaya ng sibuyas, so ano lang din yan, na harvest lang din ng ganitong panahon hanggang Abril. Pero the rest of the year, wala na. Kaya kailangan natin ng cold storage para throughout the year meron tayong sibuyas. So dapat sa iba pang agricultural commodities, marami rin ganitong facilities. Opo. Kasi ang the way I understand, Asek, hindi lang po yung kamatis ang kino-cold storage natin. Marami pa pong gulay. So paano po ito? Magdadagdag tayo ng mga cold storages, Asek? Yes, maraming programa ngayon ng cold storages. Opo. Ang budget natin ngayon ay 3 billion pesos para sa ganang mga facilities. At nagre-request pa tayo ng mga additional na pondo para makapagtayo pa tayo. Meron tayong tatlong klase, yung mga maliliit na cold storages, yung tawag natin modular. At tapos meron tayong mga medium size at saka meron tayong mga mega para ito yung mga mother-daughter stations natin na mga cold storages sa buong bansa. Opo, Asek, hindi ba natin pwedeng samahan ng paano ba, turuan natin sila o edukasyon na huwag magsabay-sabay na pagtatanim ng kamatis kasi ang epekto talaga nito, Asek eh. Pwede naman yan, kaya lang talaga dahil nga seasonal crop ito, hindi naman natin pwedeng sabihin sa kanila dito lang muna magtanim kasi mayroon lang talagang window ng panahon kung saan pwedeng itanim ang kamatis. Kasi yung kamatis, pag commodity yan, tanim na pang summer season. Kasi pag tag-ulan, pwede naman, pero on limited scale lang yan. Yung kamatis kasi mahina yan pag sa waterlogging.
Okay, so paano po ito? Itong nangyayari po ngayon, ano po yung pinaka pwedeng gawin natin? Kasi parang hinihingan ho kayo ng tulong ng mga kababayan natin na magsasaka. Paano ho yung kanilang mga aanihin na kamatis doon, Asik? Pwede nating i-connecta sa ating mga kadiwa, of course. Yes, Ito tama. naman ay alam na ating mga regional field offices at saka ng ating mga AMAD at AMAS na makonekta sila agad sa ating mga kadiwa at magkaroon ng market matching din na ang pakiusap namin, wag itatapon, ipaalam agad sa kanilang mga munisipyo at sa kaming mga regional field offices para matulungan sila na ma-market yung kanilang mga produce. Opo, kasi parang feeling ko nauulit lang yung problema natin, Asik, no? Siguro para ma-educate na rin yung mga kababayan natin when it comes to pagtatanim ng kamatis, ano, Asik? Yes po. Kaya ang importante talaga rito, bago sana magtanim, meron na talagang marketing agreement Yun. na merong bibili Oo. para sigurado nila pagkatapos ng harvest, meron silang sure buyer. Tama. Okay, Asik, maraming salamat po. Yan lang po muna ang aming gustong pag-usapan, yung kamatis po na sobrang baba ng presyo. Maraming salamat po, Asik. Maraming salamat. Mabuhay ka. Good morning. Thank you very much. Ang spokesperson po ng Department of Agriculture, si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Ronda Pilipinas.